Nakakita na ba kayo ng mga tricycle na parang robot? Itsura at design, abay talagang mga out of this world. Ano nga ba ang trip ng mga gumawa nitong kakaibang sasakyan? Let's hop in sa mga Tricybots in action. Astig, ibang level, at high-tech. Sino ba naman ang hindi bibilib sa mga sasakyang ito na mukhang sa ibang planeta mo lang makikita? Pero alam nyo ba na ang mga sasakyang yan ay mga tricycle lang naman at dito lang sa Laguna matatagpuan? Meet Optimus Prime. Bumblebee, Hello Kitty, Lakay 3 at Lakay 4. Mga ordinaryong tricycle na binihisan at ikinonvert sa kakaiba at agaw eksenang itsura. Ang utak sa likod ng henyong disenyong ito ay ang 43 anyos na si Joben Lakay. Founder ng Underground Zero Team, Lakay Kitty Astig Tricycle Unit Philippines. Ito ay grupo ng mga gaya ni Joben na lumilikha ng mga astig na mga tricycle. Ang naging inspirasyon ko dyan, mga kagrupo ko din, tapos yung pamilya ko. Minsan kaya ko nabuo yan dahil din sa mga kumpare ko. Una, sabi nila, gagawan nila ako ng kakaiba. Wala lang kasi iniisip lang namin noon makabuo kami ng kakaiba. Yun lang yung amin noon. Tsaka noon wala pa namang show dati. Kaya sabi namin, bubuo kami talaga ng wala pa dito sa Pilipinas. 2 taon na ang kanilang samahan. Pero mula 2012 pa, nagsimula ng mag-transform ng mga tricycle si Joben. Ako yung unang gumawa niyan talaga dito sa lahat-lahat. 5 level up na mga tricycle ang ginawa ni Joben. At lahat ng mga ito, aba, may kani-kanyang pangalan. Nandyan si Optimus Prime, na hango sa sci-fi movie series na Transformers. Ang special kay Prime yung sounds niya noong una. Talagang malakas siya. Tapos yung mga hydraulic na yan, ginawa namin ng mga kumpare ko, maangat talaga yan. Masyadong mahirap din gawin pero talagang pinag-isipan ng maayos yun. So maraming ilaw yan. Usually ang nagastos ko sa ilaw, nasa 100,000 siguro yung nagastos ko sa ilaw na yan. Si Bumblebee. Si Bumblebee naman, ang special niyan yung umaangat, bumubuka yung mukha, tapos yung sounds niya okay din. Saka pag yung ginagala mo talagang yung mga tao nakikita mo, nagta-thumbs up sila. Ang pa-cute na si Hello Kitty. Nilagyan ko rin ng sounds, ilaw, tapos may hydraulic na rin ngayon. Bali, in-improve ko na lang. Si Lakay 3. Si Lakay 3 naman, nung una, ano lang yon, parang sidecar lang talaga siya, pampasada. Ngayon, hindi ako nakontento. Pinagawan ko ulit siya ng mukha. Sabi ko, gawin kong ulit pang show to. Kaya yun, nabuo yung si Lakay 3. At si Lakay 4 na ongoing ang paggawa. Ang malarobot na mga imbensyon ni Joben, libangan lang daw niya at hindi pinagkakakitaan. Pag yung galing ako ng trabaho kasi medyo pagod, stress, imbis na magpapahinga ako, doon ko ginugugol yung time ko. Pero alam nyo bang hindi basta-basta ang hobby ni Joben? Dahil ang mga nagastos niya sa kanyang out of this world na mga tricycle, katumbas lang naman ang presyo ng isang brand new car. Si Optimus Prime, tumataginting na 1.8 million pesos ang halaga. Sina Hello Kitty at Lakay 4 parehong nasa 350,000 pesos sa paglikha. Sina Lakay 3 at Bumblebee naman parehong 600,000 pesos. Bukod pa sa malaking gastos sa mga materyales, nakakalula rin ang pagme-maintain niya ng mga magarang tricycle. Bumili pa kasi ng bahay at lote si Joben para pagparkingan ng kanyang mga toy tricycle. Bumili kami ng bahay na isa,
Para sa ganun, may lagay yung mga trike ko kasi pag naulanan yung main, masisira. Mas malaking nawawala sa akin kung masira yung mga sounds niya, tsaka ilaw. Okay, so ang tawag dito ay si Bumblebee. Talagang lahat ng mga Transformer nandito, ano? Iisa-isahin mo sila. Okay. Ano ang special kay Bumblebee? Nakikita ko meron pang alak. O, may bar. Bakit may bar? Pang videoke? Hindi ma'am, bali design ko lang parang bar siya pa. So pwede siya, para siyang party trike. Para siyang party trike. So kung gusto ba nilang irenta, pwede? Pwede mo. Uy, pwede, di ba? Magkano naman kaya ang renta nito? Pero ito, it's like a party tricycle. Merong lalagyan, may pang videoke, merong mga alak, at ito'y paliwanag mo pa kung anong ginagawa dito. Bali switch yan ma'am, sa mga hydraulic ma'am. May mga ganun pa. Tapos ito, Ito yung radyo niya ma'am. radyo. Tapos ito, bakit ang dami rin ito? Mga ilaw-ilaw. May ilaw-ilaw ma'am. So iba rin ang itsura nito sa gabi. Iba ma'am. Aba, hindi ba? Para kaya naka-aeroplano. At ito naman ang tinatawag na Hello Kitty. Okay, so may iba pa pala, hindi lang Transformers. Ito pang babae. Ito ma'am para sa anak ko lang to ma'am. Bali, sinadjust lang niya ng anong asawa ko tsaka si anak ko ma'am. Talaga malakas ang kanyang anak sa kanya. Magkano naman kaya ang inabot nito? Ma'am, umabot na rin ng 252 ma'am. Di ba? My gosh. Pero umaandar ito talaga umaandar. Umaandar ma'am. So pagka pumaparada kayo, nakasakay din dito ang anak mo. Nakatayo lang siya ma'am. Nakatayo. Ako lang yung umupo. Nagpilit ako talaga. Halos hindi ako magkasya. Ganyan. Parang pangkarosa ng Miss Universe. Parang ganon. Sumasarado rin yan. Sumasarado ma'am. Aba, very special. Joben, grabe ang mamahal ng gastos. May 1 milyon, mahigit, 350,000. Pero itong ginagawa mong ito, talagang parang passion mo na, ano? Oo ma'am. Bakit? Bakit mo siya ginagastusan? Bali, ang gusto ko lang mangyari kasi ma'am, gusto ko mapasaya yung mga tao. Para sa ganun, masaya na rin ako pag nakikita nila yung mga ginawa ko ma'am. Totoo nga. Oo ma'am. Sus Mariosep. So ano ang pinakamahirap gawin sa lahat ng koleksyon na yan? Ma'am, ito yung pinakauna ko ma'am, yung si Prime. Si Prime, ang yan din ang pinakamahal. Oo ma'am. Oo. So, bakit mo naisipang gawin? Bali ma'am, gusto ko lang kasing makilala din ng yung sarili kong gawa ma'am. Para may masabi ko rin sa mga tao na kaya ko palang gawin to ma'am. It's a piece of art. Ayaw mong ibenta? Ayaw ma'am, bali collection ko na lang ma'am. Collection na lang? Paano kung may nanonood sa atin? Gawan mo naman ako. Gagawin mo? Pwede naman ma'am. Pwede. At eto na si Prime, ang kauna-unahang obra maestra ni Joben. At ito ang pinakamahal na gawin at ito ang pinakamatagal niyang ginawa in 6 months. Grabe naman kasi ang detalye. Anong pinakamahirap gawin dyan, Joben? Ma'am, ito sa mga singit-singit niya ma'am kasi mahirap ikabit ma'am. Tapos yung mga hydraulic din ma'am nandun. At tapos ito ma'am yung pinakamahirap din yung gawin na parte ng... Grabe yung gate. You know, it reminds me dito sa artist na si Gabby Barredo. Ayan, pwede talaga pumasok yan. Oo ma'am. Pwede ka talaga maging pasahero. Oo ma'am. Hindi ka mamamatay, masulasok ka sa init. Hindi naman ma'am. Hindi naman. Kasi parang electric chair din eh. Okay, sige, sarado na natin. Lahat ay stainless steel. Kaya napakamahal gawin. Meron ka na talagang sinakay na pasahero dyan? Bali, pamilya ko lang ma'am. Doon sila sa gilid ma'am. Sa gilid-gilid. Talaga namang nakakabutas ng bulsa ang trip ni Joben. Pero kahit maraming pera na ang kanyang nagagastos, chill lang at nakasuporta pa rin ang kanyang mga mahal sa buhay. Lalo na ang kanyang misis na isang teacher na itinuring ng bahagi ng kanilang pamilya ang mga imbensyon ni Joben. Noong una, medyo tutol sila pero nung nakikita nila yung pinagpaguran ko yung mga ganyan, natutuwa na rin, naging supportive na sa akin yung pamilya ko. Pero huwag daw siyang husgahan sa kanyang libangan. Ang mga ginastos niya raw sa mga robot niyang tricycle, kinita niya mula sa pagiging kontraktor ng mga lupa't bahay. Bali, binibigay ko lahat kay Mrs. Ngayon, nagtatabi lang ako ng konti doon sa mga trike ko. Sinasabi ko naman sa kanya.
Ibang energy at positivity daw ang ibinibigay ng mga ito sa buhay ni Joben. At kahit mga pandemya, hindi raw siya pinanghinaan ng loob. Nagkaroon pa raw ng malalim na kahulugan ang kanyang special hobby. Dahil sa tuwing pinaparadan niya raw ang mga tricycle niya, marami raw ang kanyang napapasaya. Nai-inspired po ako. Tapos nawawala yung stress ko every time na makikita ko siya. Kasi isipin mo, bilang kami may tricycle, isipin ko na sana kung may pera kami, ganun ko rin mapapaganda yung tricycle ko. Kasi inspired ako every time na makikita ko siya. May problema ka, mawawala yung problem mo kasi nakakatanggal siya ng stress. Pero ang pinakamaganda raw na nangyari, nagagamit na nila ang mga kakaibang tricycle na ito sa outreach charity work at outreach program nila. Ginagamit po namin yung trade ni Sir. Halimbawa, magbibigay po kami ng libreng merienda. Tapos, nagbibigay din po kami ng mga dilata, bigas ng pandemic. Kaya, bukod sa nagbibigay po kami, tako pansin din po yung trait ni Sir Lakay. Nainganyo ako sa kanila kasi yung creativity nila, ibang klase talaga. Lalo na si Sir. Tapos, nainganyo ako sa kanila kasi biruin mo yung tricycle, kaya nilang maglabas ng halos almost 2 million sa isang tricycle. Diba nakaka-curious kung bakit. Kaya sumali ako. Then, ngayon, para na kami magkakapatid sa grupo. So yung dati mong parang palipas oras at sarili mong passion, nakakatulong na rin ngayon sa ibang tao. Ano ang reaksyon ng mga tao pagka pinaparada ninyo ito sa charity work ninyo? Ma'am, sinasabi nila, ma'am, maganda daw. Tapos, paano daw ginawa? Oo. Na ano sila, ma'am, na parang nahiwagaan sila dun sa mga trike ko na ganyan. Nahihiwagaan. Okay. So sa mga bashers, alam mo naman, nandiyan pa rin sila kahit na anong gawin mong pagaspas sa kanila o pausok. Nandiyan pa rin yung mga negatron. Anong sinasabi nila tungkol sa mga ginagawa mong work of art? Ma'am, sabi nila, ma'am, yung mga gawa ko daw, parang ano na, grabe na. Tapos parang tinik-tinik na daw. O, ano sagot mo? Sabi ko lang, hindi ko naman sila pinapansin, ma'am. Basta kung ano yung nasa puso ko, ma'am, yun na lang yung pinapano ko. Hindi ko sila pinapansin, ma'am. Sa kabila nito, hindi raw siya titigil sa paggawa ng bagay na gusto niyang gawin at nagpapasaya rin ang kanyang puso. Lalo pangat alam niyang may mabuti rin itong nagagawa sa buhay ng iba. Kaya sa mga haters daw ni Joben, sorry na lang dahil hindi siya affected. So Joben, hanggang kailan mo gagawin yan at ano ang next project mo? Ma'am, bali ang next project ko, ma'am, yung pinakamalaking prime na lang, ma'am. Yung pinakamalaking prime, OMG, ang mahal nun. Gaano katagal mo gagawin yon? Bali, ma'am, itong una ko, ma'am, ginawa ko yan ng 6 months, ma'am. Baka isang taon na yung pinakamalaki. Depende, ma'am. Wala sa laki o liit ng halaga ng material na bagay ang makapagpapasaya sa isang tao. Ang mahalaga, wala kang tinatapakan, may dangal at naibabahagi mo ang kasiyahan at kabutihan sa iba. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair shampoo and conditioner. Ayan. So, this is the shampoo. This is the conditioner. I super love this product. Ang ginagamit ko dati na shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pasunog sa hair dye. So, I used this one. This is what I made. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kaysa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, dapa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo, super kintab, and tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair shampoo and conditioner. I love and I am so proud of these products.